i-explain ko kung paano gumagana yung C++ program natin about sa 5x5 array. So, ang goal ng program natin is meron tayong 5x5 array, meaning 5 rows and 5 columns or 25 total of elements. Ang gagawin natin dito is 3 things. So, una is kailangan natin mag-input ng 25 numbers galing sa user. Second is ipiprint natin lahat ng nilagay nating numbers. And third is meron tayong dalawang computation. So, una dito is hanapin natin yung greatest numbers per row and kunin lahat ng sum ng mga negative odd numbers. So, dito magde-declare tayo ng 2D array. So, ibig sabihin is meron tayong table dapat with 5 rows and 5 columns. So, dito kasi natin i-store yung 25 numbers. Tapos dito naman, dito natin store yung sum of negative odd numbers. So, nag-start tayo or nilagyan natin siya ng value ng 0 kasi wala pa tayong na-add. So, dito naman is mag-display lang tayo ng enter value for 5x5 array. So, pagkatapos nun is gawin lang natin yung activity rin natin kanina, which is the 3x3. Pero ngayon kasi is 5x5 kaya papalitan na lang natin. So, dito is ito yung outer loop natin, which is the I. Tapos, yung inner loop naman natin, which is the J for the columns. So, dito na mismo natin i-input yung value ng user. So, each number kasi is meron siyang specific position sa array. So, dahil dito is napupuno natin yung buong 5x5 grid. So, pagkatapos nun is mag-display lang ulit tayo ng the 5x5 arrays. So, pagkatapos nito is ito na yung malugong part kasi marami na siyang gagawin. Dito, ulitin lang ulit natin si for loop. So, dito, every row, we assume na yung first element natin is the greatest. So, this will be our starting comparison point, which is yung makakatabi ni index I na index 0. Yun. So, dito is kopyahin rin natin si int j or yung para sa columns. Sunod naman natin si if statement. So, i-check niya yung mga current number sa array kung negative ba and odd at the same time. So, the first is titignan niya kung yung number natin ay less than 0. So, meaning dapat negative siya. Then, next is i-check niya kung odd ba yung ginamit na number sa condition. And dapat is hindi siya divisible by 2 kasi nga odd number.
So, kapag pareho itong true, ibig sabihin, pasok yung number sa condition. Kaya, isasama na natin siya sa computation ng sumneg. So, if hindi naman, is hindi naman siya makakounted kasi mga odd lang naman yung kinocompute ng sum natin. So, guys, yung sumneg na sinasabi ko is ito yung sum of negative odd numbers. So, pinalit ko lang. So, itong if statement naman natin na next is, dito natin i-check kung mas malaki nga ba yung current number kaysa sa mga nakastored as the greatest. So, kapag naging yes, syempre, i-update natin. So, dito naman sa line na to is, i-print natin yung greatest number per row ng 5x5 array natin. So, gagamit ulit tayo ng I plus 1. So, para maging 1 yung unang start ng index natin kasi nga, nag-start yung index natin sa 0. Then, after nyan is ilagay na natin yung greatest. Yan. And the last line is dito naman natin i-print yung sum of negative odd numbers. So, lahat ng mga negative na odd, for example, is 1, 3, 5, 7, 9, is yun yung i-compute niya kapag negative lang. So, dito kasi is parang merong mga error akong nakikita or mga wrong spelling, ganun. So, aayusin natin muna bago natin siya i-run. So, after nan is i-try natin i-run. So, dito, yun lumabas na siya. Mag-input lang tayo ng 5 numbers. Try muna natin maglagay ng mga negative numbers. Tapos, isunod na lang natin sa susunod yung mga positive numbers. Enter na natin. So, ito yung lumabas sa code natin. So, yung pinakamataas sa row 1 is the negative 1 kasi nga, siya yung mas malapit sa 0. And so on na sa 5 row. Tapos, sa some negative odd elements naman, is kinompute niya dito yung negative 1, negative 3, negative 5, negative 7, tsaka negative 9, which is equals to negative 25. So, yun lang po. Thank you.